Magandang araw mga kalata, isang panibagong araw, isang panibagong kaalaman na naman ang ating matututunan. Dahil ngayon, ituturo ko kung paano gumawa ng straight duck. Pero bago tayo dumako doon, alamin natin kung ano ba yung tinatawag na straight duck. So, para sa mga di pa nakakaalam, ganito po yung tsura ng straight duck. So, marahil magtatanong kayo, ano ba yun? So, yung straight, so possible alam nyo na yung straight. Yung duck, so, marahil hindi nyo pa alam kung ano ibig sabihin ng duck. Okay, pero sa mga nakakaalam, so, okay, mas mabuti. So, para doon sa mga hindi pa nila alam yung ibig sabihin ng duct, ito po yung duct are conduits or passages used in heating, ventilation, and air conditioning for HVAC to deliver and remove air. Okay? So, ibig sabihin, mga kalata, ito yung nagsisilbing daanan o daluyan ng hangin palabas or papasok ng building or ng bahay. Usually, makikita nyo ito sa mga buildings, okay? Sa mga malls, na madalas nyo makikita yan doon. So, mga kalata, meron tayong iba't ibang uri ng ducts. So, sa paggawa natin ng straight duct, meron tayong rectangular or rectangle, meron tayong square, meron din tayong round or oval, meron din tayo noon. So, pero sa ngayon, focus muna tayo dito sa rectangular and square. So, ito yung madalas na nagagamit sa mga buildings. Okay? So, paano ba ginagawa ang straight duct or rectangular duct? So, easy lang naman yung paggawa ng rectangular duct. So, let's say, meron tayong 4 cm by 2 cm at meron siyang haba na 6 cm. So, ito example natin ng rectangular duct. Ibig sabihin, yung top and bottom natin ay 4 cm. At yung two sides natin ay 2 cm, okay? At meron tayong haba 6 cm. Sa pagle-layout po natin ito, parang nagdo-drawing lang po tayo. At dapat din po nabivisualize natin or nai-imagine natin yung ginagawa natin. So, halimbawa po nito, ito nga rectangle. So, alam naman po natin na ang rectangle ay meron siyang 4 na side. At ito yung ilalagay natin sa ating isip. Yung i-visualize natin na merong 4 na sides ang isang rectangle. Okay? So, ngayon, halimbawa, ito yung plane sheet natin. So, let's say ito na yung plane sheet natin. Unang-una muna natin na gagawin is alamin natin kung kasya ba yung ating i-layout dun sa plane sheet natin. So, paano ba natin malalaman na kasya ito? So, sa pamamagitan ng i-add natin yung lahat ng sides niya. Okay? So, kung meron tayong bottom is 4 cm at meron tayong side na 2 cm plus 6. So, total niya 6. Okay? Plus yung bottom na 4 cm at yung kabilang side na 2 cm. So, plus 6 plus 6 equals 12 cm. So, meron tayong total na 12 cm. Pero, kailangan i-consider din natin yung ating lock former, yung pagdudugtungan natin. So, kasi hindi naman natin mabubuo yung rectangle kung hindi natin pagdudugtungin. So, di ba, na-discuss ko dun sa isang video ko, kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo na paggawa ng Pittsburgh lock or yung lock former. So, andun siya kung paano ginagawa yung lock former. At nandun din yung mga sukat. So, yung sukat natin is 1 inch. Okay? So, 1 inch plus yung 1/4. 1 inch plus 1/4. So, yung total nun is around 3.175 centimeter. Okay? So, kung ngayon, kung idadagdag mo yon do sa 12 cm natin na size ng ating i-layout na duct,
So, magiging 15 na siya. 15.175 centimeter. Yun yung ating full width. So, ito na yung full width natin. Yung full length naman natin is, di ba, 6 centimeter. So, meron pa rin tayong kailangan i-consider diyan na meron tayong idadagdag natin or eksakto na lang. So, depende. So, kung ang type ng ano natin na ile-layout, plans type, ito ay eksakto lang. So, kung 6 centimeter, okay na yun, 6 centimeter. Ngayon, kung drive clip, so, na-discuss ko rin ito dun sa isang video ko about sa paggawa ng drive clip. So, panoorin nyo na lang. Ilagay ko na lang yung mga descriptions sa baba para mas madali nyo mapanood. So, madali nyo rin makakasunod kayo dun sa topic natin. Okay? Kung drive clip, so magdadagdag ka ng 1 inch. 1 half sa kabilang bunganga at 1 half sa kabilang. So, total niya is 1 inch or 25.4 millimeter or in centimeter, 2.54 centimeter. Okay? So, ngayon, instead na 6 centimeter ngayon yung ating full length, magiging 8.54 centimeter na siya. Okay? So, let's say gamitin na lang natin mga kalata is yung drive clip para medyo makita nyo kung paano ginagawa yung may drive clip. Kasi do sa ano naman sa plans type is eksakto lang siya. So wala na kayong idadagdag pa. So mas maganda dito sa may drive clip para nakikita nyo na yung may dinadagdag o meron tayong ina-add na 1 inch sa magkabilaang bunganga. Okay guys, okay, start na tayo ng ano natin, ng layout natin. So kung nakuha na natin yung yung full length, okay, at nakita naman natin, i-measure natin dito sa ating plane sheet na kasya naman siya, tama? So, kasya dito sa width natin, full width yung ating i-layout. At yung full length naman natin is 8.54 cm. So, yon. So, yan, 8.54. So, kasya naman na rin siya dun sa i-layout din natin, okay? 8.54 cm. So, ibig sabihin, so, kasya na dito yung ating i-layout na dock. So, let's say, sabihin na lang natin ito yung plane sheet natin na. So, okay na to. So, ang first step natin is, yun nga, so, na-check na natin to kung iskwalado. So, dapat na-check na natin yan. Ito, kung iskwalado. Check natin, pero double check din natin yan, okay? Para sure kayo. Kita nyo na eskwalado. Okay? So, mga kalata, kita naman natin. So, eskwalado naman yung ating plane sheet. Okay? Yon yung pag-check ng eskwala. So, para hindi na kayo magkamali sa pag-measurement. So, next natin is ito. So, di ba, pag-layout natin, yung step 1 natin is kuhanin muna natin yung gagawin nating lock former. So, equivalent to 1 inch. So, na-discuss ko naman yun guys dun sa isang video natin. So, about dun sa pagpapabricate ng Pittsburgh's lock o yung lock former natin. So, nandun kung paano ginagawa at ano yung mga sukat. So, ilagay ko na lang sa description yung kung ano yung link nung video na yon. Okay? So, ito guys, ito mga kalata. So, sukat tayo ng 1 inch. So, ito yun, inches. So, naka-inches tayo. So, ito, yun. Naglagay na ako ng point dyan para hindi na malito. Okay? So, yun, 1 inch. So, next natin is, lagay na natin yung sukat natin. So, dahil sa sukat natin, 4 cm. So, yun yung top, bottom. So, yun, 4 cm. Lagay na natin yung 4 cm. Ayan. So, yan, may point na rin ako dyan, 4 cm. 1, 2, 3, 4. So, 4 cm yon. Then, 2 cm, 5, 6. So, ito na, 2 cm. Then, plus 4 cm, 1, 2, 3, 4. Ito yun, 1, 2, 3, 4. So, yun, nasa 10 na tayo. So, 10 cm na yung total. Plus another 2 cm ulit. Okay. 1, 2. So, yun, meron na tayo dito. 2 cm. Okay. So, ibig sabihin, kung ito ay A, B, C, D. So, buo na natin yung ating rectangular duct. So, yon.
So, idagdag natin dito yung ating 1/4. Okay? So, dagdag natin yung 1/4. So, ito yung 1/4 natin. Kung mapapansin nyo, 1/4. Okay, mga kalata? So, yon 1/4 natin yan. So, para sa lock former natin yan. Okay? Then, ulitin nyo lang yung ginawa natin dito sa baba. So, yung ginawa natin dito, ulitin lang natin dito sa taas. So, yon nakapag, na ako dyan. Meron na akong ginawa diyan. Yun, 1 inch, 1 inch, 1 inch. Then, yung ayan na, yung 4 cm, 2 cm, 4 cm, 2 cm, and 1/4. So, next natin is guhitan na natin siya. Barahan na natin, okay? Mga kalata. So, ito, barahan na natin ito. Yan, makikita nyo, yan, yan. Ito, barahan na natin yan. So, ito yung isang line natin. Okay? Yan, may bara na siya. So, next natin is yung para dito sa 4 cm. So, barahan na rin natin to para sa 4 cm natin. Next, itong para sa 2 cm. Yan. So, barahan na rin natin yan. Okay. Next, natin ito. Another para sa 4 cm. Okay. Yan. So, next natin itong, okay, para sa 1/4. Okay. Ito yung sa 1/4. Yun. So, nabarahan na natin yan. So, okay na, di ba? Nabarahan na natin. Ngayon, kuhanin naman natin, mga kalata, yung para sa full length naman natin. So, meron na tayong measurement sa full width natin. Okay? So, kuhanin naman natin ngayon yung para sa full length natin. So, di ba mapapansin nyo, sa full length natin, meron tayong 1/2 inch. So, tama, meron tayong 1/2 inch. So, yon, meron tayong 1/2 inch doon sa ito yung point natin na to, 1/2 inch. Then, may 1/2 inch din tayo sa kabilang bunganga. Okay? So, yon, nasukatan ko na yan. So, meron na siyang 1/2 inch. So, kung mapapansin nyo. Tapos, yung natitira is, di ba, ang kailangan natin is 6 cm. So, yon, 6 cm. So, eksakto lang siya, 6 cm. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 cm. So, from dito sa point na to hanggang dito, 6 cm. So, ulitin din natin yung dito sa kabila. Ilagay din natin yung doon. So, yon, meron na tayo dito. Nilagay ko na siya. Ayan. Yon, 6 cm yung niya. Tapos 1/4, 1/2 inch. Okay? Then yan. So, barahan na natin siya para hindi na tayo maligaw, malito or maligaw. Okay? Barahan na natin siya at guhitan na natin. Okay, mga kalata? Yan. So, yan. So, meron na tayo dyan. Dito, barahan na rin natin to sa baba para hindi na tayo malito. Nakakalito kasi yan kapag yung wala kang bara o wala kang guide. Okay? Lalo na kung bago mo pa lang natututunan. Okay? So, yon. So, meron na tayo ngayong buo na ngayon yung ating layout. Okay? So, paano naman natin siya yan. Pwede na natin siyang gupitin. Okay? So, yan. Gupitin na natin ito. Ito, guys. Ito. Tanggalin na natin ito. Dahil ito yung dulo niya. Yan. So, natanggal na natin. So, buo na siya. So, ngayon, lagay natin ng label. So, ito ilagay natin out. Kasi itong i-layout natin, ito yung gagawin nating out. Okay? Para sa loob ito. Kasi yung loob, kasi medyo pangit. So, okay? Hindi nyo masyadong makikita. So, gawin natin na ito yung in. Okay? So, ito out. Lagyan natin ng out ito. Label na natin siya para hindi na tayo malito. Okay? So, out. May out na siya. Okay? Ito yung A. Itong part na to, itong mukha na to ay A, B, C, and D. Okay? So, yan. So, kumpleto na tayo. A, B, C, D. Yung mukha. Ito yung lock former natin. Okay? So, yon. So, next natin, mga kalata, is kaltasan na natin siya para sa gagawin nating guide. So, ito yung magiging guide naman natin. Okay? So, para makaltasan natin siya, katulad nito, ito kasi, pwede mo siyang kaltasan ng pagganito. Ito, kaltasan na natin ito ng pagganito. Okay? Yan. Tapos ito, iyan mo lang kahit 15 degrees.
Yan, ito, i-slant mo siya ng konti dyan. 15 degrees. Yan. Yan, okay? 15 degrees. So, ganun din dito sa kabila. Ito rin, tirahin mo rin lang ng 15 degrees. Yan. Okay? Tapos, 15 degrees din sa kabila. Yan. Yan. Then, ito rin, kabila. Ganun mo rin siya. At ito rin. So, yun. Hanggang dun lang siya sa line na yun. So, kasi kung bakit hanggang dun tayo kung bakit kinaltasan natin yun. Kasi di ba mapapansin nyo doon sa paggawa natin ng drive cleat, so ibibend natin yung side. Okay? So, kailangan kaya meron tayong mga guide para hindi tayo malito. Yan. Okay, so yon. So, ulitin nyo lang, ganyan, gayahin nyo na rin yung nasa kabilang side. Okay, ito nasa kabilang side. So, yon mga kalata, nakaltasan na natin yan. Yan ay magiging forma ng ating layout. Okay, so yan. Ito ay 4 cm. Ito ay 2 cm at ito ay 4 cm at ito naman ay 2 cm. Okay. So buo na. Pwede na nating i-bend. So sa pag-bend natin, unahin muna natin itong lock former. Yan. Susunod natin dito is itong sa drive cleat. Okay? Itong sa drive cleat, unahin natin. Yun naman ang isusunod natin. So, unahin natin ito. So, naituro ko naman ito kung paano ginagawa yung sa drive, itong sa lock former. So, yan. Nilalock former na natin. So, nakita nyo naman, out yan, out. Okay? So, out. Dahil out siya, ito ay asa labas. Tapos next natin itong dulo, kabilang dulo na to. Yan. Yan, 45 degrees lang din. Tapos ito, so mapapansin nyo, itong natin, drive cleat, dahil out siya, so dapat palabas din yung niya. Okay, so palabas ito. Yung side ang ating ibibend. Okay, itong side. Okay, ito. Yan. Ito yung 1/2. Bend naman natin yung bend naman natin itong loob. Puro in lang, papasok lang siya kasi out naman to, nasa labas to. So, ganun lang guys. So, mga kalata, ito yan. So, pag binend mo na siya, yan. Ganito na yung mapuform niya. So, yon. Ito, pag assemble mo na siya, yan. Ito. Ilalagay mo na siya dito. Yan. Then, yan. Yan. Assemble na natin. Yan. Tapos, ibibend mo na siya dito. So, ito na mga kalata. So, yan. Nabuo na natin. So, meron na tayo ngayong straight duct. Ito yung tinatawag na straight duct na naka-drive cleat. Okay? So, i-double check natin kung tama yung ating ginawa. 2 cm. So, okay naman. 2 cm. Tama. So, 2 cm. So, ito naman, 4 cm. So, tama rin. 4 cm. Ayan, no? 4 cm. 2 cm and 4 cm. 4 cm saka 2 cm. Okay? So, yung full length, yung length naman, 6 cm. So, tama din. 6 cm yung full length natin.
So, ganito lang mga kalata kung paano gumawa ng straight duct na naka-drive clit. So, kung naka-flange type naman siya, so yun, eksakto lang, then sasalpakan nyo na lang na flange. Okay. So, yung paggawa naman ng ganito lang din naman sa kwadrado, same lang din ito. Okay? Ganito lang din. Kwadrado. So, mag-iiba lang sila ng size. Let's say, ito ay 4 cm. Gawin natin itong 3 cm. Tapos ito, 3 cm. So, 3 cm, 3 cm, 3 cm, 3 cm. So, ganun lang yung paggawa naman ng square duct. Okay? Square duct. So, sa size lang sila kakaiba. Pero dun sa dito sa process ng paggawa, same lang siya. Okay? So, yan. Ganito lang. So, basta lagi nyo tatandaan na i-visualize nyo lang, yung iisip nyo lang, drawing nyo lang, parang dinodrawing nyo lang yung ili-layout nyo. Ganun lang kasimple yun. Okay? So, pero halimbawa naman, hindi kasya doon sa plain sheet natin yung gagawin natin. So, doon napapasok ngayon mga kalata yung pagdidesisyon natin kung pwedeng gawin nating L-type or U-type. Pero sa ngayon, hindi na muna natin madidiscuss yan. So, tapos na yung oras natin. So, masyadong mahaba na. Kaya, i-discuss na lang ulit natin yan sa susunod na video. So, abangan niyo yung susunod nating i-upload na video. So, kung paano naman ginagawa yung L-type at saka U-type. Abangan nyo mga kalata yun. So, thanks for watching mga kalata. And don't forget to like and share. And i-click nyo na rin yung subscribe button. Kalimbangin nyo na rin yung kampana para updated kayo sa mga i-upload nating bagong video. Okay? So, thank you again.